Siyempre, una sa lahat, kinalulungkot ho natin yung nangyari dito. Dahil maraming nadamay sigurado. Bukod sa mga tao, mga hayop din, no? Mga nanirahan doon sa gubat. Sobrang lala. Ngayon lang siguro nangyari yung ganito kalaking sakuna, no? Sabi nga nila, sinlaki daw ng Baguio. Hindi ko alam kung Baguio City o buong Baguio. Tapos sinlaki din ng San Fernando, La Union. Yan, taga dyan tayo eh. So, ganun kalaki yung pinsalang nangyari. At hanggang ngayon, gumagalaw pa din ata itong apoy na to. At may paparating pang mga hangin na malalakas. Bakit nga ba nangyari ito? Sinadya ba? May pagsadya bang pwedeng gawin na ganito kalala? Sobrang lala kasi mga kaibigan, nakakakilabot. Tapos, bago pa daw ito nangyari, ininsulto daw po ang ating Panginoon. Anong klaseng pangiinsulto? Sobra na ba yung ginawa nila? Kapag may mga ganitong pangyayari gaya nung dati, ininsulto din, nagdiriwang sila kay Satan, no, 'di ba? O anong nangyari sa lugar nila? Eh di ginurgor din, 'di ba? Tapos eto meron na namang ganito. Tapos doon sa Paris, etc. May mga nangyayaring sige, dito na rin sa Pilipinas, i-connect na rin natin yung flood control. 'Di ba? Binaha, no? Pinapakita kasi ng Panginoon na ito ang katotohanan. Ito may Diyos. At nakalagay naman din sa Biblia, halukayin nyo na lang doon, na kapag nagalit ang Panginoon, gumagamit siya ng mga kalamidad. Gaano katotoo? Tara, panoorin natin. Wow, ayos yung intro ko. Alright! Sa mga hindi naniniwalang may Diyos, napakamalas ninyo. Kung naniniwala kayong may Satanas, merong Diyos kasi may mabuti tsaka masama. 'Di ba? Sa damdamin mo pa lang, sa nararamdaman mo pa lang may mabuti, meron ding masama. So doon pa lang saan galing 'yon? Nasa Biblia din 'yon, 'di ba? Tapos yumaman ka lang, nagkapera ka lang, ginaganyan mo na ang Diyos. Sa pamamagitan ng kakayahan mo kaya ka nagkapera, kinukonsidera mong ganun. Pangit 'yon. Huwag kang magbabago. Huwag mong hayaan na magbago ang sarili mo ng dahil lamang sa pera. Dapat nananatili pa rin yung pananalig mo sa Diyos para tuloy-tuloy yung biyayang dumating. Ngayon, paano yung mga nadadamay? Siguro Diyos na rin ang bahala dun. Halimbawa sa ganyan, may mga mabubuting tao rin naman. Siguro Diyos na lang po ang bahala sa kanila. Pero dun sa mga masasama, pinapatunayan lang ng Panginoon na grabe, ginaganyan, maayos na nga yung kalagayan ninyo dyan. Kumbaga mayayaman na kayo. Pero bakit nyo pa ako iniinsulto? Paihip nga isang bagsak. Parang gano'n siguro, hindi yun natin alam. Panoorin po natin ito. Galing ito sa Pinoy Mystery Channel. Matagal na rin tayong hindi nakakapunta rito mga kapatid. Shout out po sir, napakaganda po lagi ng inyong mga ginagawa. Ngayon na lang ulit ako nakadalaw. Ang title po nito galing sa Pinoy Mystery Channel, PMC. Grabe, sunod-sunod na karma sa Hollywood. Nako po. Ayan po ang ating panonoorin. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, sabay-sabay na po nating panoorin. Malala to, malala. Paghamak ng Hollywood sa Diyos. Ang sinasabing dahilan ng napakalaking wildfire sa Los Angeles. Sobra. Palaki ng palaki ang tinutupok dahil sa lakas ng ihip ng Santa Ana winds. Nangangamba pa rin ang mga milyonaryo dahil hanggang ngayon hindi mapigil ang apoy. Halos kasing lawak ng buong Baguio City ang nasunog sa isang lugar. Sa Pacific Palisades, doble nito ang laki. OMG. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na maipapagawa muli ang mga nasunog na properties. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang ikalawang karma sa Hollywood ay nalalapit na dahil nagtatakbuhan na yung mga insurance company at ayaw magbayad. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Oh. Here we go. Grabe. The Godless Town. Yung title tuloy, ano?
Papasok na sa pangalawang linggo ang pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles. Ang pinakamalalang sakuna na nasaksihan sa Pangalawang linggo? buong Amerika. Nagdatingan na ang mas maraming tulong kung saan-saan. Mga komunidad ng Latino, mga bumbero mula sa Mexico at Canada, at gumalaw na rin ang Red Cross. May mga artista na kasama sa World Central Kitchen para maghain ng pagkain. Nandyan rin ang Pasadena Community Job Center, Flint Ridge Center, No Rest Gourmet, LA Dream Center, Union Rescue Mission at iba pa. Grabe. Mga grupong magluluto, maghahain, magsasalansa ng mga donasyon. Nagbukasan na rin ang mga evacuation center para sa mga nawalan ng bahay. Kahit yung mahihirap ay nagtutulungan. Subalit marami ang nagtatanong kung nasaan ang tulong ng mga ibang bilyonaryo sa bansa, mga politiko, mga negosyante at ibang sikat na personalidad. Base sa Forbes, pang-8 ang Los Angeles sa may pinakamaraming bilyonaryo sa buong mundo. Dito nakatira ang mga super rich investors sa Hollywood, mga real estate mogul, mga financiers at mga kilalang tao katulad ni LeBron James, Kim Kardashian at Rihanna. Marahil naghihintay lamang sila ng magandang pagkakataon para tumulong. Siguro kapag naubos na yung mga donasyon ng mga mahihirap, doon sila magkukusang loob. Sa Filipino Worker Center, may mga 150 na Pinoy na sinabing apektado dahil sa mandatory evacuation. Pinilit na mapigilan ng lumalaking apoy noong isang gabi sa mabundok na bahagi ng Pacific Palisades at yung sunog sa Eaton na nasa itaas ng Pasadena. Bago nga naman lumakas ang ihip ng Santa Ana winds na sinasabing babalik muli. Sa Eaton, ang nasunog ay halos kasing laki ng buong Baguio City. Sa Pacific Palisade, kung saan ang pinakamalaking natupok ay doble ang lawak, kasing laki ng San Fernando City sa probinsya ng La Union. Malaki. Ang kinababahala ng marami ay pumaling ang malakas na hangin papunta sa iba pang lugar, kung saan mas mayayaman ang nakatira. Ayon sa LA Daily News, pinalilikas yung mga nakatira sa San Fernando Valley at yung mga taga Brentwood. Kung mayayaman yung mga nasa Palisades, magugulat ka sa mga nakatira sa Brentwood. Sa lugar ng Brentwood, mas maraming sikat na artista ang nakatira. Ang lalaki ng bahay, no? Katulad ni na Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dennis Quaid at Harrison Ford. Isa lamang iyan sa mga tinitirahan ng mga pinakasikat na artista sa buong Amerika at milyon-milyon din ang presyo ng mga bahay. Sobra. Kaya naman buong gabi at madaling araw pinilit na patayin yung mga kumakalat na apoy bago makarating sa Brentwood. Ay. Makikita sa Realtor.com ang presyo ng mga bahay doon. Kung naghahanap ka ng bahay bakasyunan, heto may $64 million ang presyo. Wala pang 4 na bilyong piso. Kung masyado mataas ang presyo, heto ay mas mura, 22 million lang o mga 1.5 bilyong piso lang. Kayang-kaya sa overtime. Overtime sa loob ng ilang daang taon. Kumbaga kahit magpaulit-ulit kang mag-overtime no? Kahit na umabot ka ng matagal, ganun ba katagal? Grabe! May mga ganito palang mga tao kayayaman, no? Pag ganyan ka ba kayaman, makakalimutan mo na talagang may Diyos. Buhay mo, isa lang di ba? Isa lang ang buhay mo. Kahit gaano ka pa kayaman, dadaling ka pa rin sa kahit gaano pa katindi ang iyong magiging kabaong. Kahit gaano pa katindi ang iyong magiging libingan, ikaw mismong nasa loob, uuurin ka. Diba, no? Huwag tayong makakalimot sa Panginoon, di ba? PMC, nasa description Marami niya. ang nagsasabi na madaling maipatayo muli ang mga nasunog na lugar dahil meron namang insurance cover. Kapag sinabing home insurance cover, ito yung binabayaran ng mga taga-LA taon-taon
kung magkaroon ng sira ang bahay dulot ng natural disasters katulad ng sunog. May pagagawa ang bahay ng insurance company. Sila ang bahala sa gastos. Base sa Insure One ng California na kung mga 700K ang halaga ng bahay, ang babayaran taon-taon ay halos 3,000 lamang. Siyempre kung 5 milyon ang presyo ng mansyon, baka umabot ito ng 20,000 kada taon. Presyong maliit lang kung iisipin. Kayang-kaya ng mga mayayaman sa Hollywood. Kahit nga naman masunugan, okay lang sa kanila. Grabe. Siguradong panatag ang loob ng mga super rich dahil malakas ang kanilang pananampalataya sa mga insurance company. Siguro ito ang dahilan bakit sinabi sa Golden Globes na ang Los Angeles ay isang godless town. Bakit nga naman kakailanganin ng Diyos kung nandiyan naman ang mga insurers na maaasahan sa panahon ng pangangailangan? Isa itong wishful thinking. Ang hindi pa siguro kumakalat sa balita ay ang anomalya hinggil sa mga insurance company sa LA. Baka ito na yung pangalawang karma sa Hollywood, yung sinasabi na magkakaroon ng financial crisis sa insurance pagtapos ng wildfire. Kumbaga, nagsara yung mga insurance daw, yung iba parang nalugi na, no? Mga insurance company. Itong mga mayayaman na to, doon pala sila nananalig. Kung kinutya nila ang Diyos sa presentation ng Golden Globes, Grabe, marahil sila naman ang kukutyain ngayon. Oh, ayan. Totoong may Diyos. Mahirap kasi sa mga to, mga mayayaman na eh. Pero, ewan ko, mga pinanganak siguro tong mga labas pa lang sa sinapupunan ng kanilang mga ina eh. Mayayaman na talaga tong mga to. Galing na rin siguro sa mga nanay at mga tatay nitong mga to, mga kanunuan nito, mga mayayaman na. Pinapaalam siguro sa kanila, walang Diyos. O, edi ayan. No, iba kapag ka ang Diyos na ang gumalaw. Pinulat sa ABC News ngayon lang 13 ng Enero 2025 Nakakatakot na ilang to. libong bahay na apektado ng sunog ang nakansela ang insurance noong 1 taon. Kita mo, nakansela yung insurance ko ba? Sinabi din iyan sa Newsweek na kinansela ng isang insurer sa California ang kanilang kasunduan ilang buwan bago nagkasunog. Ayon sa ulat, daan-daang may bahay ang kinansela ng State Farm. Sinabi sa Financial Review na maraming walang insurance sa LA. 10% ng 1.6 milyong bahay sa Los Angeles ay hindi insured. Ayun. At marami dito ay mga nasa Pacific Palisades. Ang pinakamasaklap na sinabi sa NPR na may posibilidad na mabankrupt ang mga insurance company. Kahit insured ang bahay nila, kung bankrupt naman ang insurer, ay wala rin. Halimbawa, insure eh. Nasunog yung bahay mo, no? Doon sa kanila. Tapos nung punta ka na sa insurance company, wala na pala, bankrupt na. So, anong gagawin mo? Didemanda mo. Wala ka nang pera. Gagamit ka pa ng pandemanda. Ay, naku po. Tayo, kapag nagkakaroon tayo ng mga salapi, kapag kahit sariling sikap, yung iba kasi may sariling sikap din sila pero hindi sila pinapalad. Kaya ikaw, na nasa iyo na halos ang lahat, huwag mo naman kukutsain ng Diyos. Kayo naman, mga hindi kasi wala silang knowledge pagdating sa Biblia. Ang alam lang kasi, sinulat lang naman ng tao yan eh. Sabi nga ni Brother Eli, bakit pag sinulat ba yan ng manok, maiintindihan mo yung Bible? Kaya nga pinasulat sa tao para maintindihan. Pag pinasulat yan sa mga manok, sa mga langgam, sa mga kambing, hindi mo maiintindihan eh. Kaya nga isinulat yan sa lingwahe ng mga tao, yung Bible na yan, para maunawaan natin lahat. Ang problema, iniisip, sulat lang ng tao yan. Paano ba kung di naman totoo yan? Ang pinakatotoo, mayaman ako. No, yung mga ganyan tao, no? Ayon sa Fortune, maaaring umabot sa $150 billion ang halaga ng nasalanta at aabuti ng 10 taon bago makarecover ang LA. Hindi naman lahat ng nasunugan ay mga multimillionaires o mga super rich na maraming bahay kung saan-saan. Gayunpaman, kahit sa isang mayaman,
masakit pa rin ang mawala ng $20 million. Okay. $20 million ha? Bukod dyan, marami din yung mga one-time na mayaman. Pero ngayon ay hindi na. Kumbaga yung bahay nila, mayaman sila pero isang yaman lang. Wala sila yung multi-yaman na marami sa iba't ibang lugar, maraming mga bahay. May mga mayaman na doon lang nakatira mismo tapos kinuha pa ng apoy. Di ba? Maniwala ho tayo sa Panginoon. Ito yung mga isa lamang ang bahay na naipatayo na natupok ng apoy. May mga nagpahayag na hindi na raw sila makapagsisimula muli ng kanilang buhay. Kawawa. Yung iba inilabas ang sama ng loob dahil lahat ng kanilang pag-aari ay kasamang nasunog sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan, gumagawa ang gobyerno ng mga hakbang upang matulungan ang mga nasunugan bago mabankrupt. O ngayon, pagkatapos ng sunog, imagine ninyo, ubos lahat sila, wala silang mga kapirahan. Saan sila ngayon lalapit? No? Saan kayo ngayon lalapit? Baka magdasal na kayo sa Panginoon. Baka sabihin nyo, Panginoon, totoo ka pala. Pero bakit ganito ang pagpapak-check nyo sa amin? Bakit ganito naman sobrang lala naman? Pwede naman kayong magpakita sa amin eh. Magpakita kayo na totoong may Diyos kayo kaysa naman sunugin nyo bahay namin. Hindi. Pero malapit sa katotohanan yung sinasabi natin. No? Paano na ngayon sila? Ano na ngayon ang magiging buhay nila? Yung mga hindi nananalig sa Diyos. Pero yung iba dyan siguro naman nananalig pa rin sa Diyos eh. Medyo nakakalimot lang. O nadamay lang sa sunog, no? So ano na ngayon ang gagawin ng mga talagang ng insulto? Manghihingi na lang kayo ng pera. Sa gobyerno, sa tao, donasyon. No. Wala na. O sasabihin nyo pa rin, kung totoo may Diyos, ba't hinayaan nyo masunog yung bahay namin? Diba? May mga ganun din eh, no? Ay, nako. Tuloy tayo. Ang mga insurance company. Anong aral ang mapupulot dito? Sinabi uli sa NPR News na parating na naman ang malabagyong ihip ng Santa Ana winds. Sakit nito, may paparating na naman na At peligro ito new round sa of panibagong wildfire. Sana yung mga natupok na siguro hindi na yun mag-aapoy kasi wala nang tutupukin eh. Wala nang susunugin, wasak na. Ngayon, baka kumalat pa yan at mag-spread pa ng matawag dito. Basta lumawak, no? Sana lang wag madamay dyan yung mga mabubuting tao. Ayan, so itong magiging lesson sa atin. Mayaman ka man o mahirap, maliit at malaki, ipagpasalamat nyo lagi sa Diyos dahil nabubuhay kayo. Hindi kayo nahihirapan. Tignan nyo na lang yung mga iba pang mas mahihirap na pinakamahirap. Yun, okay naman din yung buhay ng mga yun. Bakit kanyo? Yung mga mas mahihirap nating kababayan na mas mahihirap pa, wala silang utang. Wala silang binabayarang malaking kuryente. Wala silang monthly bill, internet, kuryente, at kung ano-ano pang monthly bill. Nabubuhay sila, mas mahal sila ng Diyos. Yun lang naman ang sa tingin ko, mas mahal ng Diyos itong mga mahihirap nating mga kababayan. At kapag ka nananalig ka, sa tingin ko, pagdating dun sa langit, bibigyan sila ng mas higit pa dito sa nakita nila sa lupang mga karangyaan. Yun lang ang sa atin. PMC, maraming salamat po.